Asahan daw na wala nang magiging problema sa supply ng kuryente sa Ninoy Aquino International Airport. Kasunod yan ng nabuong partnership sa pagitan ng NUNAIA Infrastructure Corporation at Meralco para palakasin ang power supply sa nasabing paliparan. Samantala, kasabay naman ng mga naggagandang Christmas lights ay ang pagsirit ng singil ng Meralco sa electric bill ngayong Kapaskuhan. Si Jason Rubrico magpapalita. Wala pang ang Disyembre ay nagniningning na ang mga pailaw at puno na ng Christmas decorations ang mga kabahayan, gusali at ang iba't ibang lugar sa Metro Manila. Pero abiso sa mga customer ng Meralco, ihanda ang mga bulsa dahil may dagdag singil sa electric billing ang power company ngayong Disyembre. Ayon sa Meralco, tataas ang kanilang singil sa 10.48 centavos kada kilowatt hour. Yan ay katumbas ng 21 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour at 52 pesos para sa 500 kilowatt hour. Ang pangunahing dahilan ng dagdag singil ay dahil sa pagtaas ng generation charge. Ang dahilan naman dun sa 18.39 centavos increase sa generation charge ay dahil sa mas mataas na singil mula sa wholesale electricity spot market. Ito po ay tumaas ng 25 centavos. Tumaas din po yung power supply agreements ng 10.5 centavos. Pero higpitan pa ang mga sinturon dahil may nakaambang pagtaas sa singil sa kuryente sa darating na bagong taon. Pinayagan na kasi ng Energy Regulatory Commission o ERC na i-recover ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang mahigit 3 billion pesos na gastos sa ancillary services na ginastos noong February ng 2024. Halimbawa na lamang sa Luzon, magkakaroon ng dagdag na singil sa kuryente ng 12 centavos kada kilowatt hour sa loob ng 3 buwan simula Enero ng 2025. Sabi ng Meralco, isasama na nila sa susunod na billing ang dagdag na singil sa transmission charge. Pero may mga posibilidad anila na mapababa pa ang electric billing. Well, if the generation cost will be lower for the December supply month, which will impact on the January bills, for example, mas malaki yung maging reduction, and I'm hoping that will really be the situation. Samantala, asahan daw na wala nang magiging problema sa supply ng kuryente sa Ninoy Aquino International Airport. Yan ay matapos ang nabuong partnership sa pagitan ng NUNAIA Infrastructure Corporation at Meralco para palakasin ang supply ng kuryente sa pangunahing paliparan ng bansa. Nagkaroon ng agreement for Meralco to help augment the electrical requirements of the airport by putting up a substation solely to provide support and assistance para hindi na mangyari yung mga nangyayari in the past na nagkakaroon ng problema sa electrical facilities, etc. Sa ilalim ng napagkasunduan ng dalawang kumpanya, magpapatayo ang Meralco ng bagong substation na may kakayahang magbigay ng kuryente sa 4 na terminal ng NAIA. Sisimulan ang konstruksyon ng nasabing pasilidad sa third quarter ng 2025 at target na matapos sa December 2026. Matatandaan na ilang beses nang nakaranas ng serye ng power interruptions ang NAIA. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.